Hindi ba concern yan ng ating mga leaders, lalong-lalo na si Senator ano? Juan Ponce Juan Enrile. Ponce Enrile. Opo. Si Manong JPE, Kong. Opo. Siguro si Manong Ponce Enrile, dahil hindi na siya nakakapunta ng palengke, hindi niya alam noong panahon na tayo ay nagkakatipo na yun, ang isang piraso ng kamatis ay 30 pesos. Ngunit nung sinabi niya na ang tanging Pangulo ang gagawa ng pagko-coordinate, pagka sinabi mo yun, makikialam ang executive sa ginawa ng legislature at saka ng judiciary. Yun nga ang implikasyon nun, Kong. Oho. Coordinate branches sa sentido na silang lahat ay dapat gumagawa ng kanilang separate na tungkulin pero iisang direksyon. Opo. Ito yung pagtatanggol sa kapakanan ng bawat mamamayang Pilipino. Sabi niya, I do not represent any political group. Dapat hindi ka legal counsel ng Pangulo. Partido yung administrasyon eh. Ito yung ruling administration. Opo. Legal counsel ka dyan. Hindi mo masasabi na hindi mo nire-represent. Kaya ka nga kinuha dahil Legal nga, kasama ka riyan eh. Di ba? Tama. Dapat wala ka dyan. Magsasalita ka bilang ikaw, ibahagi mo yung experience mo, ibahagi mo yung nalalaman mo, Oho. tulungan mo ang bansa, makakahanap ng mga bagay-bagay na ating magagamit para tayo magkaisa. Basta't ako, hindi ko pinapansin kung ano yung sinasabi ng mga ibang tao. Opo. Lalong-lalo na kung ang kanilang sinasabi ay pag-aglahi doon sa nangyaring INC rally. Opo. Yung Dahil National Peace. Opo. kahit hindi natin ulit-ulitin, Jen, malinaw na malinaw kung bakit nangyari yung sama-samang pagkilos na yon. National Rally Nilinaw for Peace. natin sa mga nagsalita, yung iba pa, memorize ko pa yung mga nasabi. Opo. Oho. Kami po kanya ay kumakatawan sa napakaraming bilang ng ating mga kababayan na nagnanais na tayo maging payapa bilang isang bansa. Opo. Sapagkat napakarami po nating mga problemang kinakaharap ngayon. Ano naman ang masama ron? Sinasatinig po namin. Totoo naman eh, Jen. Opo. Sapagkat hindi lamang tayo nagsipunta ron, sabi nga natin, napakarami nating mga kakilala. Lalo na ako, nakikita ko sila. Wala akong makitang dahilan kung bakit gumawa sila ng negative na komento doon, Jen. Lalong-lalo na sa liwanag na nakasulat sa ating saligang batas, nakarapatan ng kahit sino ang gumawa ng pagkakatipon ng mapayapa and petition their government for redress of grievances. Malinaw yun, Jen. Lahat ng nakikita niya na gusto niyang ihayag sa kanyang pamahalaan. Halimbawa, sinabi naman natin, napakataas po ng presyo ng bilihin, pangunahing bilihin ngayon, lalong-lalo na po yung pagkain. Tama po. Hindi ba concern yan ng ating mga leaders, lalong-lalo na si Senator ano? Juan Ponce Enrile. Opo. Si Manong JPE, Kong. Opo. Siguro si Manong Ponce Enrile, dahil hindi na siya nakakapunta ng palengke, hindi niya alam noong panahon na tayo ay nagkakatipo na yun, ang isang piraso ng kamatis ay 30 pesos. Tama. At kahit na siguro maging 300 pesos yun, kaya pa rin niyang bilhin yung isang piraso ng kamatis. Baliwala sa kanya yung puyot ko. Ngunit ang ating isinatinig ay yung tinig ng mas nakararami, Jen. Ng karamihan ay mahirap. Binanggit ko nga, kaya nga nung ako'y nagsalita, binigyan natin ng konteksto yung sinasabi ng mga nagpaliwanag na nauna. Maliwanag yun, Jen. Anyway, kung yung punto na yan, medyo samantalahin ko lang ko nga. Pasensya na po kayo. Kasi doon sa mga napapanood ko, nakikita ko, sabi nila, ay, nakita nyo na anya, akala ba namin walang rally? Kunyari lang pala yung peace eh. Yung nagsalita si Kong Dante, katunayan anya, nagkaroon ng bahid ng politika. At yung dinaskas niya, binanggit pa nga niya, narinig ko rin naman, binanggit niyo pang halimbawa yung usapin tungkol kay BP Inday Sara. Kaya sabi nila, kita nyo na, politika, ginagamit nyo lang na dahilan yung usapin o issue ng peace. Okay, napakakitid naman nung kanyang pangangatwiran, Jen. Ganun ho ba? Hindi Bakit ba? po?
Yung mga nabanggit na opisina, political offices talaga yun, Jen. Opo. Hindi may iwasan na bumanggit ka ng political offices. Sapagkat doon nang gagaling ang hindi pagkakaunawaan at pagkabahagi ng ating bansa. Opo. Paano namang hindi mo babanggitin yung opisina ng Vice President? Doon nga nang gagaling eh. Oho. Kung litisin nila, akala mo siya na lang ang may kasalanan. Ang mga iba'y wala ng kasalanan. Yun lang ang pinupunto natin doon eh. Opo. Bakit yung pamamaraan ninyo, 400 offices nga yung merong confidential funds, ba't pinipilit nyo na isa lang? Isa lang. Oh, Hindi pa maliwanag yun? Kaya lang natin binanggit ang isang political office para ma-dramatize natin na yung ginagawa ay wala sa rule of law. Oho. Kung talagang gusto mong usisain lahat ng inaakala mong may pagkukulang kung pinag-uusapan ni confidential funds, tawagin mo lahat. Opo. Pero pagka ang tinawag mo, isa lang, ay sino namumuliti ka? Hindi tayo. Halatang may motibo. Ang papel ko doon para ilahad yung mga yon, sapagkat ako lang ang nakakalam yung nangyayari sapagkat membro nga ako ng Kamara dyan. Ayun, tama. Oh. At sinasabi ko, hindi nangyayari at hindi nasusunod ang mga patakaran na nakalahad mismo sa aming mga tuntunin. Opo. O ano yung sinasabi natin? Kailangan mahinto ito. Ang pinagmumulan nito ay pag-aaway-aaway. Pagtatalo-talo. Okay, kapag hindi nila naintindihan yun dyan, ipauubaya ko na kay Sige po. Kay Saito. Ang usap. Nasaan ba si Saito? Ba't wala ngayon? Tama yun kasi kung kahapon, pinaliliwanag din namin sa ating mga kapatid, kami ni Nelson. Sabi niya, bakit si Kong Dante? Una, si Kong Dante po, kapatid namin sa iglesia. Pangalawa, abogado po siya. Pangatlo, siya ang nakasaksi sapagat miyembro sa mismo ng Kongreso. Nandun kayo Kailangan mismo. merong magpaliwanag, nakasama siya sa mismo sa aktual na pangyayari. Yun, Marami opo. tayong kapatid na abogado. Opo. Inaamin natin yan. Ngunit, wala sila doon sa kalagayan, kagaya ko, na nakikita ko sapagkat kasama ko sa pag-unfold ng mga pangyayari. Opo. Yun ang dapat nilang makita. Kaya ako hinahanap si Saito. Si Saito, isang napakabuting kawani natin na pagka ako'y nakikita niya, yung kape ko'y palagi niyang Ay, opo. na inaayos. Alam na agad ang gagawin. Bakit siya alam niyang ipaliwanag ito? Bakit yung iba'y hirap na unawain at bigyan ng kaukulang differentiation? Oho. Alam mo kung bakit nahirapan sila? Bakit po ka? Bakit Silang po? namumulitika. Ganun po. Maliwanag yun. Gusto nilang kumounter kahit kamukha nitong diniscuss nyo kahapon. Opo, oho. Napakaliwanag ng pagkakapaliwanag ninyo. Ako'y tuwan-tuwa sa inyong dalawa. Malinaw na malinaw. Rinig, Bihira lang kayo matuwa sa amin ko. bibihira lang ako matuwa sa inyo. Makalayan mo nga. Hindi ko alam kung sino nagsabi sa di ulitin natin. Inulit nyo pa yung sinabi ko. Ayun na nga po ko. Tingnan nyo, ang linaw naman Ang iglesia ay hindi tutol, hindi laban sa impeachment. Tama po. Ngunit kapag yung paraan ng pagsusulong nito ay kakakitaan na ng paglabag sa napakaraming tuntunin at itong ang rule of law, hindi na nyo sinasalang-alang, doon magkakaroon ng problema. Opo. So, sumagot yung isa sa inyo. Kasi naka-hearing aid si baka hindi niya narinig. Ulitin nga natin. Inulit pa ninyo Pinalakasan ko pa nga po yung volume. Yun na nga. Pagkatapos sabi niya, wala namang grievances. Opo. Yun kako kasasangkutan na yan ng intellectual dishonesty dyan. Sapagkat malinaw at nakarecord kung ano-ano ang mga hinaharap na problema ng ating bansa na pinipilit nating sabihin sa kanila, iparamdam. Hindi lamang yung marinig Tama po. Kung hindi iparamdam. Iba kasi yung narinig mo sa naramdaman Opo. Tama ko nga, ito kinuha ko uli para sa kakabatiran po ng ating mga taga-subaybay kung paano niya pagkakabanggit. Noong isang araw ito, bago yung kanya, sabi niya kasi meron siyang huli ngayon, sabi niya, this will be my last comment. Bago itong last comment niya, noong isang araw, kahapon, bilanggitin natin ito, Nelson, sabi niya sa unang bahagi, so many people, especially members of the INC, were so riled and angry at me. Doon sa third paragraph ko, nalagpasan ko na po yan, sabi niya, there is no question that the INC peace rally was a peaceful assembly. But, were there grievances to be addressed? To be redressed. To be redressed?
ito ho kung rhetorical question para sa kanya, Wala. walang grievances, walang mga hinaing ng taong bayan. So hindi niya narinig yung dalawang nagsalita bago ako. Opo. O ako hindi rin niya ako narinig. Na sinabi ko, ito po yung ating pangunahing problema Oho. Economic, napakataas po ng presyo ng bilihin. Yung pong napipintong kahirapan na talagang dapat nating bakahin, na pinalulubha pa ng katiwalian at corruption. Nandyan po yung kriminalidad, pati issue po ng seguridad, nandyan po. Oho. Hindi ba redress ito, Jen? Pero sabi niya, Grievances. Pero Ito siguro masasagot ni Kong yung yung direkta ito. Ito yung sumunod. Ano? Yung pinanto yung sabi niya, pardon me for my impression. To me, there was none. Yun ang kanyang punto kong At isinod Igagalang ko kung hindi niya narinig hindi niya niya. nakita eh. Hindi niya nakita. Pero ito kung ang siguro mas madali niyong masagot ito at ito'y mas alam ninyo eh. To me, although it was well-intentioned, the peace rally was more like a political pressure Yun. to hinder a separate and independent department of the government to perform a constitutional duty. Parang sinasagkaan daw natin na maisa katuparan nila yung kanilang mga gampanin kong May, kasi may may- ebidensya sa kung This was evident from the speeches delivered in that rally. Oh. Pero yung mga speeches na na-deliver doon sa rally, Nelson, Aha. Jen, napakalinaw. Opo. Nang pinagbatayan ay yung mungkahay mismo ng Pangulo na wag nang ituloy yung impeachment. Doon, yun ang pinanggalingan nun. Oo nga. Sa makatweet siya bilang legal counsel ng opisina ng Pangulo, ibig mo sabihin laban siya doon sa suggestion ng Pangulo na itigil na yung mga bagay na yan, sapagkat isa mang buhay ng Pilipino hindi bubuti dyan. Ganun ang lilitaw kong. Yun ang lilitaw. Yun ang lilitaw doon. Oho. Kasi parang hindi niya tiningnan ng lahat ng pinanggalingan. Yung premise, yung principal premise nito ay yung unang pahayag ng Pangulo sa kanyang pagbibigay ng opinion na ang bagay na ito'y walang kabagay-bagay. Hindi ba? Isang bagay na storm in a napakalit na pinipilit yung palakihin. Di ba? Storm in a teapot. Yan, opo. Ngayon, kung para kay Senator Enrile, hindi mahalaga yung opinion ng Pangulo, paano ka naging legal counsel? Oh. Doon inconsistent na yun eh. Kaya lang kung may kasunod siya at dito niya nilinaw na hindi nyo pwedeng gawin yan, ang presidente lang ang pwede. Oho. Di ba, Ano Jen? nga yun? Ito, basahin po. mo, Jen. On the other hand, the President, as the duly elected Chief Executive of the land and one of the three independent and separate branches of our government, has the power and duty to coordinate with the two other branches of government to achieve and maintain a unity and harmony in the efficient operation of the government in our society. No one can do that officially except him. Yun po. May problema yung salita na yun, Jen. Ganun ba sa isang abogadong tingin ninyo? Alam natin na yung tatlong sangay Sangay ng ng- ating pamahalaan ay co-equal branches. Kung tawagin nga, co-equal and coordinate branches of government. Pantay-pantay sila, walang pag-uumusan. Talagang dapat magkaroon ng coordination. Ngunit nung sinabi niya na ang tanging Pangulo ang gagawa ng pag-coordinate, pagka sinabi mo yun, makikialam ang executive sa ginawa ng legislature at saka ng judiciary. Yun nga ang implikasyon nun, Kong. Oho. Coordinate branches sa sentido na silang lahat ay dapat gumagawa ng kanilang separate na tungkulin pero iisang direksyon. Opo. Ito yung pagtatanggol sa kapakanan ng bawat mamamayang Pilipino. Pero pag sinabi niyang, it is only the President which can coordinate. Hindi coordinator ang Pangulo dyan. Isa lang siya sa mga leaders ng ating departamento. Pag siyang lumitol na coordinate, patatawag niya yung mga mahistrado ng Korte Suprema, halika rito, ganito ang gawin yung pagdidesisyon. Is that the way to coordinate? O kaya tatawagin niya yung aming speaker. Oho. Itigil mo yan. Hindi niya nga pwedeng sabihin nyo, kaya sa pamamagitan ng kanyang opinion, Ayun, para opo. sa akin ganito eh. Sabi niya, para sa akin walang kakwenta-kwentang bagay yan. It is one way of communicating the predilection of the President doon sa kanyang gustong mangyari. Hindi niya pwedeng Manduhan, ano? idirekta. Oo. Sabi niya, it is only the President. Dito inaamin niya na ang Presidente pwede niyang impluensyahan yung dalawang bahagi ng ating pamahalaan. Mali din yun.
Oo nga. Mali din yun. Paano mo i-coordinate? Ikaw ang tatawag? Only the President. Opo. Sabi niya eh. So, si Pangulong Marcos, tatawagin niya yung Chief Justice, halika rito, magpulong tayo. Nako. Tatawagin niya, meron siyang ipagagawa. O kaya si Speaker, halika rito. Oho. Itigil mo yung impeachment. Ganun sasabihin niya ng diretsong ganun? Because only the President can do that eh. Sabi niya. Kasi- Sabi ni Enrile. Kasi Sabi niya ganun ang eh. magiging Hindi implikasyon ba? nun po. Parang minamanduhan niya yung dalawang sangay Kaya ng nga yung pagkakalatag Oo. ng ating institusyon, kaya nga halimbawa meron tayong LEDAC eh. Yung LEDAC, ito yung coordination Opo, legislative, between executive. Opo. the legislature at yung executive. Opo. Meron ding parang LEDAC din sa pagitan ng executive at saka ng judiciary. Ang Pangulo, hindi siya actively na nagpaparticipate para pangatawanan niya yung pag-coordinate na siya mismo. Hindi eh. Oho. He is the only one. Hindi po. Oho. Marami pong gagawa niyang ng coordination para itong dalawang ito, bagamat co-equal branches of government, pero kinakailangan coordinated ang kanilang aksyon Oho. sapagkat iisang bansa ang kanilang pinaglilingkuran. Oho. E de sa kagustuhan ni Enrile na patatagin, palakasin yung kanyang argumento, This will nahulog, be my last comment. nahulog siya Opo. sa pagkakamali. Kung, O yan. Ito po yung huli na yan, Kong. Oo, sige, Ito basahin na mo. po yung huli Meron siya sinasabi, this will be my last comment. Opo. Ayan na, oo. On the tungkol nga po subject sa isyong ito. we're discussing. Opo. Wala tayong magagawa kung yun lang comment niya. Hanggang doon na lang siya. eh. Ayun na nga po kasi parang Kong na marami daw ang nagkomento, marami Hindi, daw po ito yung nagagalit sa kanya. susunod. Opo. You have your own truth, sabi Yun, niya. yun. Yan. I have my own. Yan. Neither you nor I have a monopoly of the truth. Okay. O pag-usapan natin yun. Alam mo, politika lang yung pagkakagamit ng mga ganong klaseng mga pangungusap din. Eh. Ganun Pag po ba? sinabi mong you have your own version of truth, I have mine, and others may have also. Oho, oho. Sa katotohanan, isa lang ang katotohanan. ay totoo naman. Totoo ho yun. oo. Kahit ano pa sabihin mong version mo, version mo yan. Pero meron talagang totoo. Hindi mo talaga? pwedeng palitan yun. Yun. Oo, ngayon, kung yun sinasabi mo, isa na rin ang nagsalita. Yan ang alam mong totoo eh. Opo. O ba't kita didibatihan? Medyo kinulang ka ng pag-assess ng katwiran. Oho. Siguro nga, hindi niya gamit yung kanyang hearing aid. Hindi mo naman sisisihin. Opo, opo. Pero, isa lang ang katwiran. Isa lang ang totoo. Yun. Sabi nga nila, Walang version. truth is where it is at. Doon sa isang continuum dyan, halimbawa isang kilometro yung continuum na doon mo hanapin yung katwiran o katotohanan. Nasa Opo. dulo Hindi lang. pwedeng paganong-ganon. Oo. Kayo, gaganong-ganon ninyo. I-adjust nyo. Opo. Hindi pwede Pero yun. sa katotohanan, isa lang. Isa Isa lang ang totoo. Ayun. Kahit sa Di ba? kaso sa korte. Kaya wag na nating pagtalunan yung ganon. Oho. Di ba? Tama, Eh, may tama. sinabi pa siya dyan eh. Oh. Oho. So be it. Let the voters decide. Bakit kailangan may boto? Who is right and who is wrong? Siguro, nagre-refer siya dun sa susunod na election. Oho. Kung sino ang mabuting argumento, baka yun ang katigan ng tao, hindi ba? Opo. Kaya pa sinunod niya, I represent no partisan group in this country. Sabi niya, I do not know whether you do as far as the personal attacks and issues you raised against me, the faults, the blames, the defects, and wrongdoings you attributed to me, as well as the ad hominem you threw against me. Mali din yun eh. Sabi niya, I do not represent any political group. Dapat hindi ka legal counsel ng Pangulo. Partido yung administrasyon eh. Ito yung ruling administration. Opo. Legal counsel ka dyan. Hindi mo masasabi na hindi mo nire-represent. Kaya ka nga kinuha dahil Legal nga. kasama ka riyan eh. Di ba? Tama. Dapat wala ka dyan. Oho. Magsasalita ka bilang ikaw, ibahagi mo yung experience mo, ibahagi mo yung nalalaman mo, Oho. tulungan mo ang bansa, makakahanap ng mga bagay-bagay na ating magagamit para tayo magkaisa, para makuha natin ang kapayapaan. Pero hindi ka legal counsel ng Pangulo. Tama. Isa kang retired Oho. private citizen. Yun ang walang partisan. Kasi kung legal counsel ka, Pero yung sinasabi niya na wala akong partisan na party na nire-represent. Paano mo tatanggapin yun? Nandun po kayo sa Malacanang eh. You are even working in the seat of power
nandun ka. Alam nga naman, kontrahin yung mga sinasabi ng Pangulo. Hindi naman po Hindi pwede. ka pwede kumontra. Kliyente Nandun ka niya para yun, kumbaga, advice nga, oo. ang totoo niya, nakalimutan niya na nanggaling sa Pangulo yung pinaka-premise kung bakit tayo nagrally. Oho. Kinatigan natin, nakita natin na mukhang tama sapagkat sabi niya, walang mabuting ibibigay. Aha. Sinukat natin, totoo nga naman eh. Oho. Sa harap ng napakaraming mga problema na hindi nasusolusyonan. Papalaki ng papalaki. Oho. O bakit hindi niya ma-process yun? Alam mo, konting processing lang yan din. Eh. Well, anyway, ako naman ay sa puntong ito, Kong, at sana ay, bagay sabi na ni Senador Enrile, last na raw niyang comment yun tungkol sa isyong ito. Kong. Dapat lang. Kasi alam mo, yung kaya nga pinipilit ko, isa lang ang katwiran. Isa lang ang katotohanan. Ang katotohanan, ang bansa mo ay napakaraming problema. Kung makikipagdebate siya doon, bakit hindi siya manalo doon? Ganon. Yung walang grievances. Yun ang katotohanan ngayon eh. Opo. Ito yung totoo ngayon. Naharap ang bansa natin sa napakaraming problema at tayo ngayon ay nag-aaway-away pa. Isipin mo, dalawang pinakamataas na posisyon ng ating bansa. Oho. Nag-aaway. Ano yung katotohanan doon? Walang pagkakaisa. Opo. That is the truth. Wala nang iba. Ibig mo sabihin, nag-aaway ang Pangulo at yung pangalawang Pangulo. Ano ang iba pang parte ng katwiran doon? Kung hindi yung pag-aaway. Oo nga. Pwede mo bang i-interpret yun? Hindi, kanya Naglalambingan lang. naglalambing. Hindi mo pwedeng kulayin ng iba yun eh. Yun na nga. Yun ang Pag totoo. sinabi mong puti-puti, ganun yung truth eh. Tama po. Hindi pwedeng magkaroon ng ibang Walang version. ibang interpretasyon. Kasi yung masipag, pero mas masipag eh. Opo. Walang sinasabing ito totoo, pero ito ang mas totoo. Walang ganun. Opo. Merong absolute Opo. na mga pang-uri. Yung pang-uri, adjective eh, di ba? Yes. Opo. Ikaw ay magaling ka sa balarila eh, di ba? Oho. Ano ba yung balarila, Jen? Baralila. Hindi. Grammar. Grammar. Opo. O yung panitikan, Literature. Yan. komposisyon. Composition. Sige, wala na. Ito, nung isa, may ano pa, may yung pinakahuli, para matapos na lahat. Ha? Sabi niya, and willing to face anyone before the people in any forum to discuss and debate about them. Nasaan si Saito? Si Saito na lang ang ano natin. Ihaharap. Oo, kasi isipin mo, Opo. si Saito yung sarap ng kape, ano niya eh. madali Ay, niya. kabisado na po niya. Kabisado niya. Akalain mo, hindi ko naman inaasa na pati yung medyo mabigat na usapin na ito, kaya niya palang ano eh. Kaya niyang i-process. Tatahitahimik lang yan ko. Well, yun po naman. So, pagbigyan na natin siya ron kung yun ang kanyang inaakala. Hindi po, kami pong Iglesia ni Cristo, ayaw po namin yung mga pag-aaway-away. Kaya po pinipilit nating ipaliwanag sa inyo. Iisa talaga yung totoo. Wala na pong ibang totoo. Kaya po, anong tawag doon? Pagtiyagaan po nating i-process, hanapin. Nandyan lang po yan. Hindi po kayo mahirapan kapag kayo ay pinagtiyagaan po niyong hanapin. Dapat yun yung grievances na yun, i-redress talaga yun. Dapat talaga matugunan yun, Kong. Di ba? Hindi mo pwedeng, hindi ako gobyerno, baliwalain natin yan. Yung mga hinaing ng taong Sa bayan. taas ng bilihin ngayon lang. Hindi pwedeng baliwalain kakalimutan yan. mo hindi totoo yan. Paano, asan ngayon ang totoo? Sasabihin natin, hindi po, napakababa po ng presyo ngayon eh. Tumaas na yung gasolina uli. Sasabihin ba natin, yung corruption. Nako. Ito, nagbabantanan mo ng ibang grupo na dahil nga sa corruption at katiwalian, magrarally susubukan. Opo. Sapagkat sila napansin nila yung napakaraming kabuktutan na nangyari sa 2025 budget. Opo, nako. Ang daming nagsalita dyan. Paano sa salamin sa salamin ni Senador Enrile? Hindi totoo 'yun. Ano yung totoo? Ay, nako. Well, bago lang tayo lumipat ko, mayroon pa isang punto na dapat siguro masagot natin. Yung peace rally ninyo, ang nakinabang lang dyan, si BP Inday Sara. Kasi pinahintunan nyo yung impeachment eh. Sa impeachment pa naman anya, may pagtatanggol ni BP ang kanyang sarili. Masasagot niya kung anong mga pinaparatang sa kanya. Nag-rally kayo, lumabas kayo. O di ang una nakinabang anya dyan, ang tanggapan ng pangalawang Pangulo, personal, si BP Inday Sara. Unang-una, meron bang isa sa mga tagapagsalita na sinabing, ihinto na po ninyo ang impeachment? Wala po. Malinaw na ganun, Kong. Walang ganyan narinig ko eh. Hindi tayo tutol sa impeachment. Yun ang Ang sinasabi,
Hindi po kami tutol. Kung nasa lugar po ang kanyang pagkakaprocess, yung pagkakalatag niya, yun po. Wala po tayo. Ang totoo niyan, hininto ba, nagkaroon na ba ng deklarasyon sa House of Representatives na opisyal na po namin itinitigil? Ayaw na po namin tumanggap ng kahit anong impeachment complaint. Meron ba nagsabi? Wala ganun? po. Actually, hinihintay pa nga nila yung pang-apat pa raw ata. Baka mayroon pang kasunod na mga Yun impeachment. ang sagot doon na wala tayong kapangyarihan na patigilin ng House of Representatives. Opo. Sinasabi lang natin ang makakabuti sa ating bansa sa harap ng naaambang mga pagkakabahabahagi Oho. at pagkakawatak-watak na naman natin bilang Pilipino. Hindi lang mamamayan, kundi mga leaders natin. Yan ang binabanggit natin eh. At maging ang Kung halimbawa, tanggapin nila yon at makilala nila sa bandang huli, parang totoo nga yata eh. Mali tayo. O di salamat, nakinig kayo. Oho. Ha? At ang totoo nga ngayon, Kong, di ba? Maging ang Kongreso, di naman na sinasabi. Bilang nasa Kamara, hindi nila pwedeng tanggihan din, di ba? Hindi Na ba kapag kami naghahain ng impeachment. Eh, hindi ba yung parang apo yata ng dating Pangulong Corazon Aquino? Oh. Inuusig na yung House of Representatives, hindi kayo kumikibo. Oh, yun na nga. Oh. No, meron bang nagbabawal? Wala naman eh. Yun na nga po. Pero kilalanin nyo yung prinsipyo na dapat pag ginawa nyo yan, sabi ng Pangulo, mahahati lang ang atensyon ninyo. Oho. Yung karapat-dapat na gawin nyo sana, na unahin ninyo yung kapakanan ng bansa, eh wala po. Madadivert ang atensyon po ninyo. Oho. O, totoo ba na sinabi ng Pangulo yun? Totoo. Yun ang katotohanan. Opo. O, itatanong mo kay Senador, hindi po ba niya sinabi yun? Hindi, kanya. O, ikaw, yung version mo ng totoo ang mali. Di ba? Yan, linaw na sinabi ng Ang Pangulo. linaw ang sinabi niya eh. It is a storm in a teapot. Opo. Senador Enrile, sinabi po ba ng Pangulo yun o hindi? Hindi niya sinabi yun. Ay, sino hindi, kung sagot niya, hindi ko narinig yun. O, baka sakaling patawarin mo siya sapagkat sabi ko nga, baka Pwede. wala sa yung hearing aid nung panahon na yun. Pagbigyan mo naman, ikaw Ayun. naman. Kasi- May edad naman yung tao, tayo naman ay pagka ganun. Lahat ng tolerance, ibibigay naman natin. Iba ko kasi yung hindi niya narinig, tsaka yung hindi sinabi, no? Oo, di ba? Tama no. Ay, nako. So, yun po. Sana do sa maging mga sa kababayan natin kung ano at maging sa ilan hong mga ang benta kasi sa inyo kung wala kayong social media account at saka hindi kayo nanonood ng mga vlogs, no? Marami kasi mga vlogger ngayon, kahit anong paliwanag ang gawin natin. May binibigay din sa akin, inaatake na naman ako. Yung ganun ba? nagdaraw ako nung, yung dating... Yung crucifix panagalang- law. Pwede kayang ipasinag natin ito? Hindi, teka lang pa, bago lang natin ipakita yan, napunto ko lang, Nelson, at saka Kong, ano, meron kasi akong narinig ngayon. Ito naman, bali-balita lang. Marami daw talagang vlogger ngayon, Kong, na kahit ano sabihin ninyo, ay talagang ang kanilang ang kanilang Tendency. motibo, Aha. ang motibo ay Masakin. imali. Sabihin ay talagang Para magpaliwanag ako. para kapag ang motibo daw po, ang goal sa isang vlogger na yun, nag-react kayo, may bonus pala yung vlogger na yon kung nagtagumpay ka, kaya wag yung bibigyan ng reaksyon. Kung, Hindi naman siya yung... Pabayaan mo na siyang... Yun sa punto lang po ng vlogger ko. Sa punto Pabayaan mo na siyang kumita-kita ng konti. Bagay, at least nakatulong din kayo, no? Ang akin namang inaalala ay yung maililigaw nila. baka may mga mapaniwala. Yung may mapaniwala sila ng ganun, Opo. unang-una kawawa. Pangalawa, baka hindi nila ko maintindihan. At ako naman ang kanilang pinasasama. Kaya kailangan ding ipaliwanag. Hayaan mo na yung konting kita na... Opo. Di ba, bagay Kong, ito naman sa issue ng ito, bagay ito, hindi pa ito tinitake up ng mga vloggers. Ito lang binanggit natin, yung sa punto ng rally. Yun bang, meron talaga Nelson sa Kong na ina-agitate ba tayo? Maging kami ni Nelson eh. Talagang niya, ko hindi bonus eh. Alam mo, pagka nag-comment ka, sa dami kasi ng pinagmulan nito, Opo. necessarily, lalaki yung kanyang... Abuse. Tama po yun. diba? Saka engagement. Opo. Doon siya kikita. Pero Opo. yung siguro na patakaran na kapag ka nag-comment, baka hindi doon. Hindi, Kong, meron kasi mga taong nagkukumpas sa kanila eh. Alam niyo na. Alam hindi niyo na. ko Ibig alam sabihin, ayun ang pinupoint nila. Anong tawag sa mga tao yung kumpasero? Opo. Pag kayo lima yan, alaga niya. Sige, Kong Dante, tandaan niyo. Dito ako sa mga taong ito nangawa. Ewan ko, pwede bang isingit ito? Dahil Opo. yung rally natin, anong date yun, Nelson? At 13 po. 13. Lunes. Opo. Last Monday. At 13 yun. Last week. Ibig sabihin nun,
may uulat yung buong pangyayari kinabukasan. Opo, Tama ba ako? Tama ba? 14 dapat. Ngayon, ang pinakamalapad na dalawang dyaryo sa bansa, alam mo yung mga pangalan. Opo. Oo. Bawal bang banggitin, Jen? Hindi Hanggat naman. na wag na natin banggitin ko. Pero yung dalawang Alam na natin yun. Yung dalawang malapad na pahayagan. ang dalawang malapad na pahayagan dito sa ating bansa na dinadakila ng napakaraming mga tao na nag-aakala na yung kanilang may sinusulat ay parang pawang katotohanan. Kasi nandun pa rin tayo sa katotohanan eh. Opo. Nakita ko yung yung headline nila itong dalawa. Halos pareho eh. Okay. Parang nakalagay INC rally binilang nila 1.8 Million. Opo. Ganon. Magtataka ka, Jen. Nag-quote sila ng mga political figures. Okay. Binanggit nila si Senate President Chis Escudero na umano'y nagsalita ng pahayag patungkol doon Bigyan ng sa pahayag, ano, opo. medyo Reaksyon. nakita ko malaki, may mga dalawang paragraph. Opo. Samantalang wala naman yung Senate President. Wala siya doon. Mismo. Nabanggit din na nandun kanya si ganito, tsaka si ganyan, tsaka si ganyan. Nabanggit ang mga pangalan. Opo. Ako tumatakbo. Pero ako na nagsalita ng halos 1 oras, Wala doon. wala. Ngayon, ito yung sinasabi ko. Ganun ho ba? Hindi, kaya nga ginawa ko, ginupit ko yung kanilang banner. Yung araw na January 14, silang dalawa. Opo. Yung isa nakalagay pa yung kanyang meron pa siyang slogan Balance News. Opo. Fearless views. Fearless views. Opo. Paano mong babalansehin yun? yung senador, yung Senate President na wala doon, na nagbigay lang ng konting komento, SUM binuyang-yang mo doon. At iba pang mga political figures na nagkataon lang na nagsidalo sila ron sa iba't ibang kaparaanan. Oho. Bakit yung nagsalita doon Wala. na halos 1 oras na yung kanyang sinabi ay binigyan pa ng context? Yung nilalaman ng mga pangyayari at kung bakit nagkaroon ng peace rally. Opo. Walang binanggit sa sinabi ko at hindi man lang binanggit ang pangalan ko. Ngayon, kung ikaw ay newspaper man, ikaw ang editor, Jen. Ikaw naman, pareho kayong editor. Ikaw ang editor ng isa. Alam ni Jen yan. Ikaw yung editor Alam namin ng isa. dalawa ni Jen yan. Opo. Ano bang katungkulan ng ng media? Hindi ba para iulat mo yung tunay na pangyayari? Tama po. Para sa kapakinabangan ng mga taong gustong malaman ang nangyari. Oho. Para sa ganun, maging matalino, enlightened ang ating mamamayan. Ito yung tungkulin ng media. Paano mo paniniwala ng isang media yung kalahati o higit sa kalahati ay hindi binanggit? Gusto niyo mong sagutin ni Jen? Pinasasagot ko sa kanya dahil editor ka. Number 1. Oo. Magpalit kayo Kasi ng nga, sabi mo kasi may kumpasero eh. Kaya ko lamang, Correct. Kaya ko Tama lang po. nabanggit yun. May kumumpas. Opo. Di ba palagi, pabiro nga, pero palagi ko sinasabi, kapag nabanggit ang pangalan, lalo na siguro kung binigyan nila ako ng konting litrato doon, Ay, opo. lalagnatin yung dalawang editor ng malapad na pahayagan. Baka mortal sin sa kanila yun. Ganyan yung ginagawa nila eh. Naalala mo yung SWS? Opo. Na Nawala yung nagkunwari na gumawa ng survey. Wala yung pangalan. Kung bakit ako, sa 4 na pong nilagay nila ron, naglagay sila ng hindi kilala 6, naglagay rin sila ng 6 na kilala, ngunit hindi naman tumatakbo. Opo. Pero ako, sinadya nilang tanggalin doon. Pagkatapos, nung magawa nila yung kanilang output, yung kanilang resulta, number 36 ako. Oo. Ang tanong ko sa kanila, paano ako naging number 36? Wala Wala na nga po ako sa ako dyan. choices. Wala sa pinagpilian. Hindi nakikita mo yung napakaraming kumpasero. Takot na takot ang mga tao na yan. Oho. Meron talaga ganun ko. Kaya Di ba? gusto nga nila na... Bakit kaya natatakot, Jen? Oho. Merong iba nga kung na ayaw nilang makita ang pangalan ninyo sa mga pahayagan. Naku, lalagnatin talaga. Maniwala ka. Meron namang ibang mga vlogger kung na ina-agitate, tayong tatlo, kung ha, lalo kami ni Nelson, yan naman na yan, dalawang bagay. Dalawang ugok. Mga barkada ni Kong Dante, kaya naman kayo sinasabi yan, kasi barkada ni Kong Dante, Marcoleta yan, dalawa na yan eh. At kapag tayo daw po ay nag-react, at binanggit natin yung ganong vlogger,
ay may bonus pala yun sa nagkukumpas ko. Parang mission, mission accomplished. Hindi sa akin naman, okay na yung, bigay mo ng karapatan niya yung... Abagay, sana sinabihan na lang tayo, Kong. Ako naman, nakakaawa naman. Para paramihan natin, para marami siyang bonus. yun na nga, ako naman, sabihan nyo lang kami para at least na maalam namin. Mabanggitan na natin. Mabanggit naman na namin. Para at least nakinabang ka. Pagkatapos, magpasalamat ka naman, di ba? Dapat naman, pagka ganun pala, Oo. bibigyan naman nila kayo ng porsyento sapagkat kaya naman siya kumikita sa pamamagitan din yung dalawa. Hindi naman yata tama yung palagi na lang ikaw ang kumikita samantalang ang mga pamamaraan na kinukunan mo para ka kumita itong dalawang dakilang taong ito. Dalawang ugok nga tawag sa amin ko. Dalawang ugok kaya. Well, anyway, natutuwa lang naman ako. Sabi, pag nagkita-kita nga kami sa labas, ang tawag niya, sabi niya, Jen, walang Trabaho lang personalan to. Trabaho lang Ibig ito. sabihin ko, Sinasabi nila yun. kakilala niya yung kumukumpa. May mga ganun din ko. Kaya ito payo ko sa inyo, Kong, ha? Kunin niyo si Jen na media consultant para lumabas yung... Hindi, matutuwa ka rin sa mga tao. Pero ito tayo naman ko, ganito lang. Kasi minsan, di ba, makikita niyo mga nag-react sa kanila, pumapabor. Yun naman kasi mukhang, galing din sa mga troll, na, kunyari, maraming mag-react, maraming magkokomento. Well, okay lang.